Ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWTL. Gandang gabi po mga sa Himpapawid. Dito po sa DWBL 1242. Ngayon po ay December 19, 2015. So mga kaibigan, ngayong araw din po, kunti balik-aralan natin, balik-tanaw ang kasaysayan, ay nangyari po noong Disyembre 19, 1809 ay dahil sa pag-underestimate nitong dito sa giyera ng Amerikanong Pilipino ay napaslang ni General Licerio Hieronimo ng Katipunan itong si General Henry Lawton nung nasabing petsa. Kaya wag po i-underestimate, kasama pong nasawi yung 13 Amerikanong sundalo dito nung giyerang Pilipino-Amerikano, mga kababayan. Sa ngayon po ay hinihintay po natin yung ating anchorman na kasalukuyang natatraffic sa Cavite. Samantalang ay patuloy po yung ating pagbabahagi sa ating komentaryo balita. Dito po ay napirmahan na po ng Pangulong Pinoy yung SOMO, yung tinatawag na Suspension of Military Operation. Magkaka-epekto po to, epektibo nitong Disyembre 23 hanggang Enero 3 na po, 2016. Una pong dinagdeklara yung New People's Army nitong nakaraan, yung kanilang unilateral ceasefire. Kaya tatagal po to hanggang Enero 3 na po ang 2016, mga kababayan. Dahil dito ay naglabas din ang Proclamation 1186 dito sa State of National Calamity nitong nakaraang bagyong si Nona. Yung bagyong Nona po na piminsala at pumatay ng ilang mga kababayan natin na 4 hanggang 5 katao po ng biktima ng nasabing bagyo. At ito naman, mabuti naman po itong bagyong Onyok ay humina na po sa parting Mindanao. Kaya mga kababayan ay talagang pinapalad pa po tayo dahil kakaiba to ay Pasko po. Tayo'y binabagyo. Sana ay huling bagyo na to, si Onyok. At dumako naman po tayo mga kababayan dito sa panibagong expose na nagsampa ng kaso, no? Dito po sa itong isang attorney Renato Bondal, dating barangay captain sa Makati. Kinasuhan po sa ombudsman ng nasabing abogado ang dating mayor na si Junjun Binay. Si dating city mayor di Jomar Erwin Junjun Binay sa plunder case, no? Plunder case tong isinampa, no? At ang nagkakahalaga po ng ang nakupit sa plunder ay 828 million pesos. Yan po yung mga balita, no? At dito nasabi pa rin sa pahayagan, dito sa tabloid, na itong mga nasabing mga nabanggit ng mga tao, ito po yung malapit na kaibigan ni BP Binay o mga damis, no? Ito sila Irene Lopez at Margareta Liknop, Tomas Lopez na asawa ni Gerardo Linlingan ng Powerlink Corporation. Tumako naman po tayo dito sa COMELEC. Mabuti naman po tayo itong COC o Certificate of Candidacy ni Rodrigo Duterte bilang substitute ay tinanggap na po ng COMELEC nitong nakaraang Huwebes. Siya ay opisyal na kandidato na sa pagkapangulo sa darating na eleksyon sa papasok na taon.
at siya ay nag-substitute ni Martin Bobot Dino na siyang dapat kumandidato. Pinayagan na po mga kababayan yung kandidatura ni Duterte. Kaya nga po sana itong mainit na tinatawag nitong hamunan nitong dalawang to na presidential na si Rodrigo Duterte at Marojas ay sana'y sa debate na lang, no, yung plataforma ng gobyerno. Hindi yung sampalan blues, hindi yung barilan blues. Ilahad na lang nila yung kanilang layunin na makapaglingkod sa bayan sa pamagitan ng kanilang nais na mangyari sa ating bansa. Hindi po yung ganyan sapagkat sila yung mga global leader dapat maging role model, sample ng ating mga kababayan. Sapagkat hindi lang po ito usapin ng leader ng barangay, hindi lang po ito leader ng local o national, kundi sumasalamin po mga kababayan kung ikaw ay presidential ang malaking obligasyon. Hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo po, mga kababayan. Kaya tayo po ay mag-isip-isip sa mga ganitong mga kandidato habang maaga pa po ay makita natin dahil hindi na po bago itong mga nangyari sa atin. Pero mas matindi itong nangyari ng kamakailan, no? Na naging personalan na kaya makikita niyo po yung interest, no? Gaano kalalim yung interest ng mga taong ito na nais magpatuloy ng paglilingkod sa bayan. Dahil kung bigyan po natin ng komentaryo, itong si Duterte ay matagal na naging mayor, no? At sinasabi niya di umano na napatino niya yung Davao at tahimik yung successful yung peace and order. At sinasabi naman itong ating DILG secretary na ito'y kanyang pinagkaitan, no, na hindi konkreto yung sinasabi nilang bangayan. Kaya ang pakiusap po natin mga kababayan, tayo bilang dito'y broadcaster, ay daan nyo na lang sa magandang paghaharap, no, yung paglalahad ng plataforma. Hindi yung ganyan na hindi magandang ehemplo po yan para sa mata ng bayan, para sa mata ng sambayan ng Pilipino. Ito naman ayon sa balita nga, itong si BP Binay ay nagsasabi dito sa balita na itigil na raw yung mga bangayan na to, no? Sabi ni Vice President Binay, no? Ayun ang panawagan niya po dahil itong mga ganitong mga estilo ay sana ibigandaan yung pagpasok po ng ating Pasko, no? Alang-alang malang sa Pasko. Pero si BP Binay ay kasalukuyan po na sa General Santos City ayon dito sa balita. At hindi natin alam kung alam din natin na ito'y kandidato rin sa pagka-pangulo. Kaya nga dumako naman po tayo sa editorial na dapat daw ay maaga pa lang ay samsamin ang mga baril, lalo na mga loose firearms, no? Dito sa ating bansa dahil ito nga po ay mag-uudyok na naman ng paglago, no? Pag-organisa ng mga tinatawag na private armed group, no? Ito mga private army na kung saan ito ay tiyak na lulobo na naman po ito ngayon at magiging aktibo kasunod ng ating gaganaping pambansang halalan sa papasok na taon. Dahil pagpasok po ng Enero, ngayon pangalang po ay ito ngayon nagbabangayan na. Actually, dapat mag-uumpisa pa lang ito ng Pebrero, pero mainit na po ang sitwasyon ayon dito sa ating binabalita, mga kababayan. At dito naman po sa usapin na sinasabi ng ating magiting na senador, si Chis Escudero, itong kanyang hinaing bill, no? Itong Senate Bill 2693, itong nakaraang December 14 lang, ay nais ng batas na to. Kung ito'y makakapasa, ay magandang balita to sa mga barangay captain. Sapagkat ay mula dito ay nais ng batas na to, itong Senate Bill, na magkaroon na ng salary o sweldo yung mga barangay chairman. Kung sinasabi sa mungkahi, ang sweldong to ay mga 20% above doon sa minimum. At mungkahi rin sa mga kagawad
secretary, treasurer ay nasa minimum naman. So ang minimum natin ay 465. Yun po yung parang minumungkahi dito sa Senate bill na to. Dahil sa kasulukuyan ay sila'y tumatanggap lang ng honorarium po ang ating mga barangay chairman dito sa 42,000 barangay sa buong bansa ng 1,000 na honorarium base do sa internal revenue allotment. At 600 piso naman para sa mga kagawad. Although makikita naman natin dito sa Maynila, sa parting Maynila o dito sa Metro Manila na talagang namamayagpag din naman yung nagagandahang mga headquarters, nagagandahang uniforme ng mga barangay na alam naman natin na may mga sa likod din itong mga politiko na siyang bumabata rito sa ating mga chairman. Para maging kagalang-galang, kung sakasakaling papalaring maipasa kaagad to, bago matapos yung pamamahala ni Pinoy, ni President Aquino, ay magandang biyaya po to sa ating mga leader sapagkat dito ay pwede rin silang magpasumpa ng mga public official hanggang sa presidente ayon dito sa nais ng ating senador o sponsor na senador na si Senador Chis Escudero. Kaya nga po mga kababayan ay kahit na po tayo nag-iisa rito, tuloy-tuloy lang po yung ating pagbabalita, no? At dito naman dito sa ating hinaing sulat na ipinadala po sa atin na isang taga Mandaluyong nagrereklamo po siya sa isang doktor, no? Dito si Temyong Honorato at ang kanyang mabahay si Dolores Honorato. Wag po kayong mag-alala dahil kung maliit lang naman tong sinisingil nyo ay ipinakiusap ko ng podo sa tao at ang sinasabi niya ay mag-i-issue siya ng cheque para sa inyo, no? Kung ano man yung hinahabol nyong kabayaran do sa pinaghirapan nyo. Dahil dyan ay pinaghirapan nyo, natural na bayaran kayo. Kaya para kay Temyong Honorato at kanyang may bahay na si Dolores Honorato at ang kanilang mga staff, yung kanilang magagaling na assistant na mekaniko, ay nagsabi na po sa akin si Doc Odi na ayusin naman niya yung atraso sa inyo. Sabi ko nga sa kanya, mag-issue na lang ng cheque o dili naman kaya ay promissory note. Pero pagka ganyan, dapat inaayos ng mabilis yan kesa dumating pa sa hindi maganda. Sapagkat ito yung nakarating nando sa opisina ng mayor at ito naman ay baka pumunta pa ng PRC, mahirap na po. Kaya pakiusap ko kay Doc Odi na sana'y maayos niya kaagad to sa lalong madaling panahon dahil yun na may pinaghirapan ng mga tao. Yan lang naman ang pakiusap ko. Ako wala pong pinapanigan, no? Na tayo'y neutral lang po bilang public servant, no? At sa kasalukuyan nga po ay nagdaraos ng Christmas party dyan ngayon sa Mandaluyong sa Horizon City Flats Condominium Corporation, no? Binabati natin lahat ng opisyal dyan at yung kaila Jonathan at Jinlo Sarmiento at ganun din kay Esther Garabillas, kay Buddy Pitalio, kay Ginoong Peña at sa mga iba pang leader natin, no? Binabati ko rin yung aking beloved one, asawa, na nagdadaos po din ng kaarawan ngayon, si Daisy. Happy birthday, my sweetie pie. Mamaya nang ituloy yung ating naudlot na happenings dahil ito pa may ginaganap tayo. Gumaganap pa tayo ng tungkulin dito sa ating himpapawid, no? So, pagpatuloy po natin yung ating pagbati na rin naman dito sa ating mga kasama na nagpapabati kay Sister O.P. Ponce, Simon Victor Wood, Jennifer Bariring, na alam kong inip na. Sana naman next week bago magpasko matapos na yung problema natin yan. Jennifer, no? Alam ko nakikinig ka ngayon at ang pamilya mo para matapos na rin bago magpasko sana yung mga problema na yan. Pinabati natin sila Attorney Jet Tabandong, si Ginoong Bal Suniga, ating kumpare si Dan Sulueta, at Merry Christmas po in advance pa sa mga binati ko po sa inyo, no? Na mga kasamahan natin
sa hirap at ginhawa, lalo na dito sa Horizon City Flats Condominium Corporation. Kaya ngayon ito, patuloy niya lang po dyan at pagkatapos ito, ako'y tatakbo na po riyan. Dumako naman po tayo dito sa transport natin sa kay Transport Secretary Joseph Abaya. Hindi pa pwedeng sorry no, sa traffic dahil sa ngayon ang dinadanas po ng mga kababayan natin na hindi naman natin makakaila na tayo mismo nga ay nakakadanas din ito. Itong lalabas tayo ng tahanan, milyon-milyon pong mga manggagawa, no? Ang mga sa na stranded, matagal na traffic, ating mga motorista, na ating mga iba pang sektor. Araw-araw po yung traffic. Alam na po natin, pero mas matindi po ngayon dahil inaabot ka ng 3 oras. Kahapon, inaabot ako ng 3 oras mahigit o 5 oras. Mula lang dyan sa Quezon City, papuntang Tondo. Kaya pagdating ko, wala na yung kausap ko. Tulog na, limipat na. Sana nga itong yung ating hindi pa rin nadadagdagan na transportation infrastructure, sa halip na sana makatulong ito sa ating mga alternatibo, itong LRT1, LRT2, MRT3 at ang PNR na sana ipamalit, no? Option natin sa mga jeep, mga bus ay halos hindi rin epektibo sapagkat nagbawas pa ng kanilang serbisyo at ganun din yung congestion dyan sa NAIA, yung ating sa airport. Pati mga eroplano natin natatraffic, nadidelay na 1 oras ayon dito sa balita ngayon na ating binabasa, no? Nandiyan pa yung tanimbala, yung ating mga balikbayan na tanimbala extortion na hindi pa rin nawawala. Isa po sa pagkinatatakutan nila. Kaya kay Transport Joseph Abaya, sana hindi sorry kundi tsupi po ang sagot po ng ating sambayanang Pilipino. Kaya dito po ay sa mga samut-saring balita natin ay dumako naman po tayo dito sa ating layunin dito sa Bantay Hukom na mayroon tayong nakausap kagabi diyan sa Santa Mesa, isang colonel po ng pulis, no? 52 years old, nag-early retirement na po yung tao dahil hindi niya makayanan din yung mga samut-saring kinakaharap niya bilang pulis, no? At dito nga kagabi, nakausap natin siya na talagang hindi niya rin masikmura yung takbo ng ating sistema, lalo na ng ating kabuhayan sa kapulisan at iba pang mga problemang kinakaharap bilang pulis. Kaya naisip niyang mag-early retirement, mag-option na retirement, no? Isang opisyal ng pulis, no, na nakasalamuhan natin kagabi dahil nga tayo ay nasiraan yung ating sasakyan. Ay yun, nahinto ko sa barangay at yun, nakasalamuha ko itong mga pulis dito. At sinasabi nga nila ang kanilang senaryo, kanilang mga comment na hindi nga maganda yung ating takbo ng ating politika, takbo nating ekonomiya. Kaya nga sabi ko nga sa kanya ay talagang yan yung kinakaharap natin. Kaya nga napansin niya yung ating sticker dito sa Bantay Hukom. Sabi niya, "Sir, ano ho ba yung kayo pala'y broadcaster? Ano ho ba yung Bantay Hukom?" Sinasabi natin yung objective natin sa Bantay Hukom na ito po'y hindi para sa mga hukom lang. Dahil ang sambayan ng Pilipino, yun talaga yung hukom ng bayan. Yung taong bayan. Yung taong bayan po ang papasya, no? Kaya dito hindi lang tinatalakay po natin yung usapin ng mga judge, no? O binabantayan natin yung mga hukom, yung mga hukuman natin sa bansa. Kundi ito ay mas malawak na dayunin, no? Na makatulong at maituwid. Kaya panawagan po natin sa Pangulong Benigno Aquino at sa mga leader sa ating bansa, lalo na sa mga kumakandidato po ngayon, na dalawa lang po yung paninindigan ng Bantay Hukom. Yung ultimate solution, sinabi na natin ng mga nakaraan na dalawa lang, no? Yung ano yun, halimbawa yung sinasabi natin, itong dalawang to, yung magkaroon lang po tayo ng yung definite, no? Yung ultimate, yung tiyak na pabahay, no? Na imbis na kung uutang po tayo para sa mga infrastructure dahil malaki na po yung utang natin na ito'y nabanggit na natin, $100 billion na, walang kailangan magdoble to dahil gumawa tayo ng design na bigyan talaga natin unang-una yung pangangailangan ng mga kababayan natin kasama na ang inyong lingkod. Yung magkabahay po tayo, no?
na ang requirements po dito ay yung walang bahay talaga, hindi regular ka sa trabaho, sumisweldo ka ng 15,000, 20,000, 50,000, etc. Kundi talagang resolbahin dito, tumbukin na talaga na umutang tayo sa abroad, sa World Bank, for example, para sa housing talaga na diretso talaga ang beneficiaries yung taong bayan. Sapagkat alarming po na more or less, sinasabi nga na isang congressman kamakailan na 26.5 no, percent ang populasyon natin ang walang bahay. Yung iba nga sinasabi natin na talagang nasa kalye na. Kaya kung itong unang solusyon, paano makakabayad dyan? Sabihin na natin nagpapatiwakal tayo, walang bilang public servant tayo naglilingkod sa bayan, sabihin nga natin na ang paglilingkod natin parang katumbas na rin na nagpapaalipin tayo. Yun po yung nais natin na ang hindi naman yung alipin na parang na-exploit ka, kundi yung naglilingkod ka sa bayan, tungkulin mo yan, no? At yan yan naman na paano mababayaran ng mga tao yan. Halimbawa, kung utang tayo, kumbaga sa turuan natin silang magnegosyo. At saan kukuha ng kapital, iutang na rin po natin yung kababayan natin. Magtayo tayo ng bangko. Siyang mga ngasiwa dito, bigyan sila ng skill. Nandiyan yung mga ahensya nating nangangasiwa na magbibigay ng dunong. At mula rito ay payabong natin. Panang sa ganoon hindi lang yung mga squatter o informal settlers ang babura sa kasaysayan, kundi yung OFW. Sapagkat kung yan may mga regular na negosyo rito, ang magiging tungkulin nila ng gobyerno para sa usaping pangkabuhayan ay i-market to sa abroad, no? Yung ating mga produktong magagawa rito. So ito lang yung ultimate na solution natin na kung titingnan mo ay parang imposible. Pero kung may dedikasyon talaga yung ating leader, yung maluluklok na leader diyan, yung tatayo diyan, talagang maglilingkod siya bukas sa puso niya, damdamin na maglingkod sa bayan. Ilan po yung dapat gawin? Tulad pa yung ating ilang kandidato dyan na ang sinasabi nila, accomplishment nila, naubos na nila yung mga kriminal at ipagpapatuloy nila. Yan naman po, hindi natin kinakampihan yung mga taong yan Kaya lang gumagawa ng mga ganyan yan dahil biktima rin ng kahirapan yan ng gutom yan. Hindi naman, yung ba mas naisipan niyang gumawa ng kasamaan kung meron na po siyang sa sinasabi natin na maganap na yung katotohanan na yun. Siyempre, mas gusto niya yung tahimik na buhay. Mas gusto niya yung kapiling niya yung pamilya niya. Mas gusto niya yung nagpapakahirap din siya, hindi sa ganyan. So, ito po ay bahagi lang ng bulok na sistema o kultura na nag-isda na po ito na paikot-ikot ng ating buhay. At nandiyan na rin po yung sinasabing yung infrastructure natin. O maunlad lang yung kapaligiran pa rin tao. Maunlad ho ba yung tao? Nakikita natin pag nasa mall ka, pumupunta ka sa mall, hindi naman lahat namimili dyan tulad niya yung Pasko. Kawawa yung mga kababayan natin, nag-window shopping lang, nagtitiis lang, o nagpapalamig lang. So, para makaalis lang na stress, no? Pero katunayan niya niyan, talagang hirap na hirap po yung mga kababayan natin. Kaya yan po yung panawagan natin ngayon sa kanila na sana ay kumakatok tayo sa kanilang mga puso na gawin nila yung paglilingkod ng tapat sa taong bayan. Yan lang po yung aming mungkahi. Ipakita nyo, napakatagal na yung programa na to. Marami lang, hindi lamang yung kumakandidatong mayor. Hindi na natin babanggitin ang pangalan. Marami na dumaan ng mga ganyan. Naubos ba? Hindi. Kasi nandyan yung kahirapan Kumbaga sa puno yan, kung may isang puno, at pinutol mo yung sanga niyan dahil yan hindi na nagbubunga o bulok ang ibinubunga, ganun din, usbong din ang bunga niyan dahil nandyan yung ugat. Kaya kung tayo po ay nais ng solusyon, baga sa isang puno, kung mga sanga-sanga lang yan at katawan, usbong pa rin yan. Magpapatuloy pa rin, kinabukasan, nandyan na naman. So, kung nais natin talagang wakasan na to, yung ugat po ang ating putulin. Ugatin natin yung problema. Yun lang po yung problema natin sa panawagan natin sa mga politiko, sa ating mga kababayan. Problema po natin lahat yan, lahat po tayo biktima. Ilang porsyento lang po ang masaya. Kasi ngayon, kung may pera ka, pakiramdam mo, nasa langit ka. Pero pag wala ka pera,
pakiramdam mo na sa impyerno ka. Kaya nga marami tayong kababayan na hindi na makayanan, tinatapos yung kanilang buhay, no? Dahil dito ay talagang makikita natin na talagang sinasabi ng slogan ng kamakailan na kung walang kurap, walang mahirap. Kaya nga maraming mahirap, maraming kurap. Ilan po yung sinasabi ng bantay hukom. Kaya nga po yung bantay hukom na to, nasabi na natin yung mga objectives natin, yun po yung tumbukin natin. Sana masuportahan tayo ng PCSO sa Enero, maging totoo na yung talagang tulong na yan para makapaglunsad tayo ng epektibong programa. At mapalawak po natin yung ating paglilingkod bayan at magpatuloy natin, may pagpatuloy yung ating pag-oorganisa ng Bantay Hukom Association dito sa ating kapuluan. Kaya yun po yung nais natin na dito tayo ay tulad ko po na ako'y nagnanais ding maglingkod sa bayan dahil mahalaga ho yan. Dahil yung ngayong gabing to, yung sinasabi ko to, yung nangyari ngayon ay hindi na po mangyayari to bukas. Kaya gawin na po natin, gumawa na po tayo ng ikabubuti hanggat tayo'y buhay pa. Dahil mas maganda yung meron tayong ginagawa na kabutihan para sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating bayan. Dahil kung ano to naman ay malaking ambag po kung lahat ng mga Pilipino ay magkakaisa tulad ng ating mga kinakaharap ngayon. Hindi po ang sagot dyan ng eleksyon eh. Dahil dyan yung mga taong kumakandidato na yun masarap ang buhay yun eh. Ngayon lang yun, nung nakikipaghalubilo lang sa mga tao dahil kailangan nila yung boto. Tandaan natin na tayo yung tunay na makapangyarihan. Pinahiram lang po natin yung kapangyarihan yan sa kanila sa mamagitan ng isang eleksyon. Pero tayo po ang tunay ng puwapasya. Kaya tayo po ang hukom. Tayo po ang tunay na maghahatol. Kaya ito po'y bantay hukom. Binabantayan po natin yung ating mga karapatan. Binabantayan po natin yung ating mga pagpapasya na sama-sama lamang yung bantay hukom. Dalawa lang po yung dapat bantayan ating hukom. Ito yung hukom, yung sambayan ng Pilipino. Hindi lang po ito yung korte. Yung pagpapasya na kung saan ang nais ng natin, yung ating advocacy, ay maibigay lang yung dalawang bagay na yun. Tapos na po yun eh. Tapos na boxing nun eh. Kung talagang gagawin, no? Tulad na lang po nitong budget natin ngayon, nasa itong pagpasok ng 2016. Ngayon po ay 2.7 trillion. Sa susunod na taon, ang pinag-uusapan na sa Kongreso ngayon, 3 trillion na po. 3.1 trillion, something like that, yung ating allocation para sa gobyerno. Kung itong pondo na to, pinaghahati-hati sa iba't ibang ahensya, nauwi rin po sa wala. Paulit-ulit eh. At yun din, makikita niyo yung kalye natin, administration ng ganito sa local, naguhukay ng kalye. Lalo na ito malapit ng eleksyon. Kita niyo, ang traffic, isa pa ho yan. Dahil sinuubos nila yung fiscal budget, no? Ang sa ganun, makakuha ng pondo. Paulit-ulit na ho eh. Tapos pag na ibang administration naman, yun din naman binubungkal din. Walang bago, no? Mabuti pa nga kay Pinoy, may mga bago ngayon na binubutas sa kalye. Yung pagkoconnect nitong mula sa SLEX to NLEX, no? Itong flyover, to, na ginagawa ngayon, ongoing, di ba? Ito yung nakikita nating isa sa mga nagawa ng ating gobyerno sa ngayon sa pamumuno ni Pinoy, no? Pero ang nais po natin ay hindi lang po ganito. Ang kumakalam na sikmura, yung hapagkainan na walang pagkain, ay dapat yun po yung resolbahin. Kaya mga kababayan, ay ang panawagan po namin sa inyo dito sa Bantay Hukom ay kung kami po ay pupunta na po sa inyong lugar ay para magkaroon po tayo ng talastasan, paliwanagan para dito sa ating samahan na sana'y mapalawak natin sa buong kapuluan itong Bantay Hukom. Kapag ito ang ating bihikulo na kung saan ay para makamit natin yung tunay na ginhawa, yung tunay na kalayaan bilang tao. Kalayaang mabuhay,
Yun po yung nais natin. Paano tayo magiging malaya yung ating buhay? Kailangan meron tayong financial freedom, economic freedom, di ba? Housing freedom. Yun naman po yung sinasabi natin mga freedom na yun sa ilalim ng demokrasya. Sa demokrasya, ilan-ilan lang yung talagang may freedom. Yung mga nakaluklok sa poder, yung maraming pera na kung saan alam naman natin questionable yan. No? Makikita niyo po yung sabuatan mga kababayan. No? Wala doon sa project kung bakit lumusot, bakit naging plunder, dahil lumusot sa COA, lumusot sa BIR, maraming palusutan Diba? Iba yung tinitingnan sa tinititigan. Mabilis pa yung ating oras mga kababayan. Mayroon na lang po tayong 2 minuto. Si Trip Liman po, ang inyong lingkod dito sa Bantay Hukom ay gagawin po lahat ng paraan. Nais ko po sana yung natitira kong buhay ay makapaglingkod ako sa bayan. Sa pamamagitan dito sa Bantay Hukom, dito sa WPL 1242. Pasamantala po ay naubos na naman po yung ating oras. Kaya muli po tayong pasamantala magpapaalam. Ito si Trip Liman dito sa Bantay Hukom, dito sa DWBL 1242. Magandang gabi po mga kababayan. Magandang gabi po sa bayan ng Pilipino. Muli po ako magbabalik sa susunod na Sabado, alas 10 ng gabi, dito sa ating programa sa Bantay Hukom. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Puro na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling